Anong oras? Pero makasundo ka, baka naman siyempre, may gagawin ka. Well, of course. Wala, alam mo mahal. Oo. Wala akong ibang ginagawa kundi mahalin ka. Ay, sos. Pag umuwi tayo ng Pilipinas, siguro isda lang ang kakainin natin. Mahal ng isda dito mga kaibigan. Tapos ang gagaling nilang mag-ipon. Bilib ako sa ano nila, sa pag-iipon nila. At may natutunan ako, no? Share ko sa inyo. Ganyan talaga. Pero yung pagmamahal ko, mahal. Hindi maalis yan kahit na anong mangyari. Oo. Okay. Okay. Ayan. Bawa tayo ng kape. Oh. Huh? Good morning. Good morning. Good morning sa inyo lahat mga kaibigan. Breakfast kami dito. Kape lang sa akin siyempre. Machst du mir das noch schreiben? Si Mrs. gumising na. Masakit ang ulo. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it is just. Trabaho ulit tayo mga kaibigan. No, kita-kits na lang tayo mamaya. At syempre ngayon ay Friday at half day. Kaya yun, tuloy natin yung vlog natin pag umuwi ako. Mahal, pasalubong ko sa'yo. Oh, bumili din ako, oh. Ah! Pero na ano na, kumain na kami. Kumain na kayo? Nagutom kayo? Oo, parang snack. 11 ano pa lang? 11:20? Nag-snack lang kami kasi parang kulang yung ano ko, kinakain ko kanina. Okay lang. Tapos na yung trabaho mo? Hindi pa, magtrabaho pa. Nagtrabaho ka pa, okay. So, tayo naman mga kaibigan ay nagluto tayo ng isda. Oops! Oh! Sorry. Pero okay ka lang, wala na yung sakit ng ulo. Ay, wala naman, naalis naman. Routine, naalis. Oo. Yung pag, ganyan talaga. Pero yung pagmamahal ko, mahal. Hindi maalis yan kahit na anong mangyari. Oo. Okay. Ay, pagod ako. So magluluto tayo mga kaibigan, pero magkakape muna ako. Mga kaibigan, napakasimple lang yung ulam natin for today. Magulam tayo ng fish. Tapos pipino, uulamin natin. Tapos kamatis. Tapos meron pa yata tayong natira na ulam kahapon. So yun lang. Yun lang po ang ating uulamin. Very simple lang, no? Tignan niyo naman yan, no? O diba? Ay, naku! Ay, kain na tayo, kain na. Oh, kain na tayo. Oo. Kain na po. Ay, apaw. Ikimasal. Tikman natin itong salad natin. May, ano lang to naman eh. Olive oil, paminta, asin, kamatis, pipino, at saka, ano lang to mahal? Ano pa yung ano? Ito, sibuyas. Onion leek. Apa nga kasi tiga, oh? Ayun nga no. Dito, tiyan naman. Ito yun, ito na. Lagyan mo ako ng kaunting rice, mahal. Magkambot na tayo, ano? Kamay-kamayan na. Kamayan na. Siyempre, Fish naman. Fish naman ng Isda natin. ulam na tayo. Ay, ulam. Isda, gamit ito. Si dati pa pananutom gamin. Naku. Oh, ikaw naman. Lika. Gusto mo? Ich mach schon, ich will nicht so viel Ikaw? essen. Ja. Kasi konti lang sa akin, kasi busog pa ako. Ay, busog ka pa. Ay.
Ako, gutom na ako. Sandali lang. Ganun ko muna yung kamay ko sa face mo. Okay lang, mahal. Okay lang? Oo, wala akong problema. Yan. So, Benediction. Ikaw, mauna ka. Mauna ako. Oo. Ito gusto ko. Oh, ay, nako. Ay, dito ko na ilagay para ano? Para, Pang ano ito? pang tinik. Okay. Oh my goodness. Oh. Ito sana kasi ano, mainit pa yan eh. Oo, yung kaluluto. Oo. Pero okay lang. Okay lang. Fish naman. Masarap. Oh my goodness. Hindi dry. Hindi siya dry. Hindi naman nagdo-dry ito. Oo, pag sinobran mong linuto yan. Dry? Ano pa tayong ulam dyan na pinainit ko yung ulam natin kahapon? Kain po. Saan natin bili? Dito na. Ito? Oo, Lidl. Ha? Tapos na ang trabaho mo? Paminsan-minsan lang. Ano? Sarap? Basta kung makita tayo, bili tayo. Doon pala sa ref na yun ang kung saan yung mga isda. No? Pag umuwi tayo ng Pilipinas, siguro isda lang ang kakainin natin. Oo. Mahal ng isda dito, mga kaibigan. Napakamahal. Nagasan na ito? Okay lang. Okay lang. Magandang panahon namin ngayon dito sa Germany. Mainit, maaraw, at mga 25 degrees siguro. 25 degrees. At walang ulan. Buti na lang walang ulan. Sa Sunday na naman mag-ulan daw, sabi ng weather broadcast. Kaya at ngayon pupunta kami dun sa may Boy Scout ni Liam, maghatid si Jem. At Susundo ako o maglalakad kayo? syempre susundo ka. Hindi naman kami naglalakad ng malayo kagaya mo. Anong oras? Pero makasundo ka, baka naman Siyempre. may gagawin ka. Well, of course. Wala naman course. akong... Wala. Alam mo, mahal. Oh. Wala akong ibang ginagawa kundi mahalin ka. Siyempre, may oras ako. Alangan. Okay. Nandito na kami. Nakarating na. Oh. On time ba tayo? Time. Oo. 8 minutes earlier. Ganon? 8 minutes? Oo. Aga naman. 8 minutes pa. Tulog pa naman to. At tulog. Oo. Tayin natin. Mahal? Ano? Ano? Hintay pa natin to. Gisingin ko. Gisingin mo na? Yeah. Para hindi kayo ma-late. Ich kann nicht, Mama. Es wäre schlecht, damit ich müde. Naantok pa daw. Tapos nahihilo. Tayo naman. Kita-kits tayo sa loob ng bahay. Ayan na mga kaibigan yung kape natin. So actually mga kaibigan, kanina pa tayo nandito sa loob ng bahay at ang oras na po ay mag-aalas 7 ng gabi at kailangan nandun po tayo ng quarter after 7. Tama ba yun? Or 20 after 7, no? Para magsundo, no? So excited ako kung anong mod ng aking anak, no? Ng aming anak. Kasi kanina, mga kaibigan, pumunta kami doon. Sabi niya, ayaw niya. Kasi inaantok pa siya. So, wala siyang ganang pumunta. No?
At ang ugali kasi nun mga kaibigan, sabi niya kung tinatamad siya, ayaw niya, wala siyang gana. Tapos, pag nandun na, nag-umpisa na, naglalaro na sila at may mga activities na sila, ang problema naman, ayaw niyang umuwi. No? Kahit gabing-gabi na, gusto niya doon mag-overnight at maglaro hanggang hindi kayang maglaro. No? So, yun. At saka, tignan natin, kasi medyo masakit daw yung ulo niya kanina. Pero natanggal naman, sabi niya. So, excited na ako kung kamusta na yung dalawa. Yung si Mrs. at saka yung kaibigan niya, yung nanay rin ng kaibigan ni Liam, ay yun, matagal nang magkaibigan niyang mga yan. Siguro, may siguro may more than 10 years na silang magkaibigan. No? At yun, hanggang nagkaanak sila, halos magsabay pa yung anak nila, ayun, magkalaro, magkaibigan rin. No? Yun ang story nila. So, ayun mga kaibigan, ito, syempre, uubusin natin to at let's do this, let's go. Ay nako, Grabe mga kaibigan, anong oras na? Alas 7 na ang liwaliwanag. Buti na lang walang masyadong sasakyan. Nasaan na kayong mga tao rito? Oh, tignan nyo mga kaibigan, no? Nasaan na kayong mga tao rito? No? So, ang alam ko mga kaibigan, no? Lumayas na yung mga yung. So, ibig sabihin, siguro nagbakasyon na yung mga yung. No? Kasi alam nyo mga kaibigan, mga Germans, ay nako, mahilig silang mag-travel, no? Mahilig silang yun, nagbabakasyon, no? Kwento ng aking mother-in-law, no? Pumunta sila sa isang ship. Hindi ko alam kung alam niyo yung ship na yun, yung ship Aida. Yun. Yung mga mostly na nagtatrabaho doon na crew ay mga Pilipino mga kaibigan, no? So nag-tour sila, hindi ko alam, Europe yata ang parang rota nila, no? So may mga Pilipino doon, syempre. At saka yung kasama ni mother-in-law ay may kamag-anak doon or may kilalang Pilipino, no? So isang gabi nung nagkukwentuhan sila, tanong ng ating kababayan na Pilipino sa aking mother-in-law, sabi niya, "Uy, alam niyo po, grabe, halos karamihan dito na nagbabakasyon o sumasakay sa amin ay yung mga German, kundi naman German, yung mga British, no?" So sabi niya, ang dami-dami pala nilang pera, no? So sabi naman ng aking mother-in-law, maraming pera, oo, pero hindi lahat ng German ay maraming pera, no? Kasi nagtataka yung Pilipino, puros German. Ganito kasi yan, sabi ng aking mother-in-law. Yung mga Germans, ang sisipag na mga tao yung mga yan. Nagtatrabaho sila, nagtatrabaho, no? Tapos nag-iipon, no? Pagkatapos naman nilang mag-ipon, mga kaibigan, ay syempre magbabakasyon sila, no? Talagang pinag-iipunan talaga nila yung kanilang bakasyon. At hindi lang naman yun ang naano ko sa kanila, disiplina. Napakadisiplinado nila, no? Kaya syempre nakakapag-ipon sila, no? Meron akong kilala, may pera siya. Yung isang katrabaho ko, malapit na siyang mag-retire, no? Imagine this mga kaibigan, yung damit niya pare-parehas, may mga butas-butas na yung jacket niya, 1990s pa niyang binili yun, kasi tinanong ko siya no? Tapos yung mga damit niya, yung sapatos niya, butas-butas na. Pero alam niyo, may bahay siya, may apartment, at syempre, no, may pera siya, no? Talagang hindi mo talaga masasabi kung may pera ang isang tao kaysa yung ano pang pinagsasabi mo, Jeb? Ayusin mo naman. So
So hindi po natin masasabi kung may pera o wala ang isang tao. Yun ang gusto kong sabihin, no? So yun, napaka disiplinado. Tapos ang gagaling nilang mag-ipon. Bilib ako sa sa pag-iipon nila. At may natutunan ako, no? Share ko sa inyo kung paano sila mag-ipon at kung bakit sila talagang, kung may gustong bilhin o ay pinag-iipunan talaga. At yun nga po, bili pag nakaipon. Ang sikreto nila, or yung mga karamihang nag-iipon, pagdating ng sahod, bawas ipon ka agad. Halimbawa, yung gastusin ko sa isang buwan 800, sahod ko, no? Sahod ko ay 1,000. Ang gagawin ko ay siyempre itatabi ko yung 200. Hindi po baliktad, mga kaibigan, no? So ibig sabihin, kapag dumating yung sahod natin at yung ating budget sa ating mga bills at pagkain ay 800, syempre yung 200 itatabi ka agad natin at huwag nating galawin, no? Ang sinasabi kong baliktad naman na pag-iipon ay yung gastos sila ng gastos, yung matitira sa end of the month, yun ang iipunin, no? Mahihirapan po kayong mag-ipon pagka ganun, no? Subukan nyo yung pag-iipon na yung sinabi ko. Tapos kung ang budget nyo lang sa isang buwan ay dapat lang isang beses lang kayong kumain sa labas, edi isang beses lang, no? Magluto kayo, magbaon kayo, no? Ganun lang yun, di ba? Tapos yung iba naman na parang ginagawa nila dito, halimbawa ulit 800 yung para sa bills at pagkain, may 200 ka na sobra. Ang gagawin nila, 250 ang itatabi. Yung 750, susubukan nilang pagkasyahin yun. Diba? Ganun lang yun. Disiplina. Yun ang talagang dyan. Disiplina sa sarili, no? Kahit na anong gawin mong finance plan dyan, o yung mga plano-plano sa mga gastusin, kung nahihirapan kang gawin dahil nakikita mo yung mga kapitbahay mo na laging nasa restaurant, laging ito pa, no? Ito pang nakikita. Dito kasi walang ganun eh. Ang nandito, halimbawa, birthday, meron. Celebration, meron. Para kagaya sa atin, no? Yung anniversary, meron rin. Meron rin. Pero sa atin kasi, meron 1 month anniversary, 1 week old na baby, 1 month old na baby, ano pa yung mga yun, 3 months old na baby, parang every month may anniversary, o kaya every month na nadadagdagan yung taon ng baby, may month birthday. So syempre, paano ka makakaipon dyan? Diba? Yun yung napansin ko sa atin, no? May ang daming mga anniversary at mga birthday ng mga anniversary ng mga magsyota, mag-asawa, no? Ay nako, meron pa yung na-shock ako. Nagsi-celebrate ng every month birthday ng bata, no? Ewan ko ba kung paano yun. Kasi birthday lang naman isang beses, no? Siguro, halimbawa, na ipanganak yung bata January 1, no? Nung mag 1 month old siya, parang birthday na niya dahil nag 1 month siya. Mag 2 months, birthday ulit niya, handa ulit. Ay walang mangyayari sa buhay natin pagka ganyan. Diba? Yan lang po, disiplina sa sarili ang kailangan natin, mga kaibigan. Para at least man lang, paminsan-minsan, makakapag-travel tayo, makakapag-bakasyon tayo kasama ang ating pamilya. No? Hindi naman kailangan taon-taon yan. Paminsan-minsan lang. Diba? Yan lang.
Let's go, let's go. Let's go. Parang pagod na pagod kayo Okay lang. Kumain pa ako ng watermelon. Okay Kaya lang yan. busog ako. Okay lang yan. Mahal. Ito naman medyo parang pagod. No? So let's go home na. Oo, let's go. Let's go home. Ladies and gentlemen,